Magluluto tayo ngayon ng ginataang tulingan at syempre inilagay na nga natin yung ating mga ingredients sa kawali at syempre andyan yung pechay, yung bawang at sibuyas, luya at sili. At syempre nilagyan na nga rin natin yan ng kung anik-anik na ingredients. Sa ating pangpalasa para mas masarap ang ating nilulutong ginataang tulingan with gulay na pechay. At syempre bago natin ilagay yung ating gata, lutuin muna natin yung pechay bago natin ilagay yung ating gata. At syempre ilalagay na natin yung tulingan dahil naluto na yung pechay na inilagay natin. Ayan, unti-unti nating inilalagay at dahan-dahan nating inilalagay yung isda sa kawali para hindi siya madurog, para buo pa rin yung ating isda kapag nilagyan natin siya ng gata mamaya. At syempre bago natin ilagay yung gata, syempre lutuin muna natin yung isda ng ilang minuto at bago natin ilagay ang gata. At pure pala na gata ang ilalagay natin dyan para mas masarap ang ating ginataang tulingan at mas malinamnam. At inilalagay na nga natin yung gata. At syempre hintayin muna nating maluto ang gata ng ilang minuto. Paniguradong tataob na naman ang isang kalderong kanin nito at masisira ang ating pagdadayet dahil sa sobrang sarap ng ating nilulutong ginataang tulingan with gulay na pechay. At ayan na nga, titikman na natin yung ating nilulutong ginataang tulingan with gulay na pechay kung okay na ang kanyang lasa at timpla. Okay na yung timpla at lasa ng ating nilulutong ginataang tulingan with gulay na pechay. At ayan, luto na yung ating nilulutong ginataang tulingan with gulay na pechay. Kaya pwede na tayong kumain sa sobrang sarap ng ating niluluto. Kaya tara, kain na tayo.